Ano ang mapapala ng isang tao? Kung sabihin man niya, siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutulayan sa gawa. Ang mga talatang ito, mga kapatid, buksan po natin ng maliwanag ang ating puso't isipan. At pag-aralan po natin ang mga talatang ito sa Santiago 2:14 hanggang 26. Sapat na ba na sumampalataya na lamang ang tao na katulad ng paniniwala ng iba? Ayon po kay Apostol Santiago, muli po nating babasahin ang talatang ito. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uring pananampalataya? At pakaliwanag po ng mga talatang ito. Maililigtas ba siya ng ganoong uring pananampalataya kung hindi naman sinasamahan ng gawa? Nagbigay po ng halimbawa si Apostol Santiago. Sa verse 16, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot, walang makain. Kung sabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya yun? Sinabi ng tao, magbihis ka, patnubayan ka ng Diyos. Magbihis ka, umuwi ka't magbihis ka. Ngunit, ang sabi niya, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Napakaliwanag po ng mga talata. Hindi po natin maiiwasan na gumawa at hindi po sapat na sumampalataya na lamang tayo sa ating Panginoon ay ligtas na. Kailangan natin gumawa sapagkat napakaliwanag po ng mga talatang ito. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Alam niyo mga kaibigan, mga tagasbaybay, kung ating bibigyan ng napakalawak na pag-aaral, mabibigyan, matututunan, maunawaan po natin na hindi po sapat talaga ang pananampalataya. Tulad nga po natin, sinabi natin kanina, di sana kung maniniwala tayo, mananalig sa lamang tayo, mananampalataya tayo, hindi dapat hindi tayo nagsisimba o pupunta sa lugar, sa mga church para di sa bahay na lang. Total, masampalataya na ako sa Panginoon ito. Kung hindi na dapat tayo gagawa pa, hindi po yun patay. Dahil pinaliwanag po ni Apostol Santiago, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kailangan po talaga ng gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ito yung pinaliwanag po ni Apostol Santiago. Doon sa pagpapalitan ng paliwanagan halimbawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Ito po ay nagkaroon ng pagpapakita kung paano ang isang may pananampalataya na lamang na walang kalakip na gawa at yung isa naman ay ipakikita niya ang kanyang pananampalataya may kalakip na gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Para nakikita pala,
sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo ba ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ang mga talatang ito, mga kaibigan, mga taga-subaybay, ay ating malalim na itinuturo, ipinaparating sa lahat ng mga kaibigan. Hindi lamang po ang nagsasabing may pananampalataya na lamang ay ligtas na. Hindi lang pa sila ang nagsasabing mayroong iisang Diyos. Ang demonyo ba ay nagsasabi ito. Sapagkat ang pahayag na sinasabi, ulit basahin po natin. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Sa verse 20, isa kang hangal. Nais mo ba bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang walang kasamang gawa, ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Uli po natin basahin. Nais mo ba bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Kaya po kailangan natin ng gawa. Kailangan natin kumilos. Kailangan natin magsikap upang may pakita natin na ang pananampalataya ay lalakipan natin ng gawa upang tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Meron pong isang lingkod ng Diyos na sumampalataya sa ating Panginoon. Ngunit ito po ay pinatunayan din niya sa kanya sa gawa. Sino po yun? Basahin po natin. At dito po natin mabibigyan ng tamang konklusyon na kailangan nga ba ng gawa at ang pananampalataya? Kailangan nga ba na magkasama yun para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos? Pakinggan po natin ang isang lingkod ng Diyos na sumampalataya sa isang Diyos pero nilakipan niya ng gawa. Pakinggan po natin sa verse 21, Santiago chapter 2, verse 21. Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Maliwanag po ang mga talatang ito. Ang ating nunong at Abraham sumampalataya sa ating Panginoong Diyos at kinalugdan ng ating Panginoong Diyos. Nang ipakita niya sa ating Panginoong Diyos, nang ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac sa ating Panginoon. Kaya hindi po may iwasan natin na tayo gumawa. Lagi pong magkasama yun. Ipakita na natin na tayo may pananampalataya at ipakita natin na tayo may gawa. Lalakipan po natin ang gawa, yung ating pananampalataya. Kaya rin nga po ni Abraham na kinalugdan siya ng ating Panginoon Diyos dahil po sa sinunod niya yung kalooban ng Diyos, yung nais ng Diyos. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ang atin pong binabasa, mga kaibigan at mga kababayan, ay ayon po kay Apostol Santiago sa mga talatang 2:14 hanggang 26. Nandun po tayo sa 22. Upang may pakita po natin na kailangan na ang pananampalataya ay laging magkasama ang gawa. Muli po natin basahin ang chapter 22. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya
Dahil sa mga gawa, tayo po na mga nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, magiging ganap lang po ang ating pananampalataya kung tayo ay gagawa. Ipakikita natin na ang ating pananampalataya ay tunay sa pamamagitan ng ating mabubuting gawain. Kaya nga po doon sa talata kanina na binasa natin sa Efeso 2:6, kailangan meron tayong iukol natin ang gawain may sa mabubuti na may mabuting gawa. At dito po sa mga talata ito ay pinakikita naman po dito na nagiging ganap ang ating pananampalataya dahil sa kanyang magagawa sa ating mga gawa. Yung ating ginagawa sa araw-araw ng buhay, sa ating buhay. Ay kung ating sasabihin na lang tayo sa mga sampalataya, hindi na tayo gagawa. Paano natin mapapakita yun sa ating Panginoon Diyos? Na tayo na tayong tunay na nananampalataya. Kaya nga sinabi, maililigtas ka ba ng pananampalataya walang gawa? Kailangan gumawa tayo. Kailangan kumilos.